Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at tumihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Manusab sa kinatibok ang persa sa Angel Broadcasting Online streaming services. Manusab sa to ang program in charge, Angel Rose Kiachundinya. Sab sa to ang news team, Angel Totong Sambas, Ma'am Ida Barahan og si Ma'am Jima Rayo Subasa. Nakaroon sa pika sa lawak mga ka-angel ang ato ang mga anchorman, anchorwoman. Adlaw karon nga Biyernes sa pizza G19 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Sapit ng piyesta mga ka-angel. 27 o 28. Piyesta sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Viva Pidseñor Santo Niño. Panimbayaw sab ngadto sa 80 ka barangay naglangkob din Dakbayan sa Cagayan de Oro ang 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental. Duha ka mga component city ang Hinguog ug ang El Salvador City. Panimbayaw usab mga ka-angel sa tuang barangay chairman diri sa barangay sa Tablon. Honorable Barangay Chairman Belikid Auza. Ilaban usab sa iyahang mga ginsakupan, mga kawani, ng mga banggiitan ng mga konsihal. May lain Honorable Kagawad Alan Magsayo, Honorable Kagawad Gelis Ningal, Honorable Kagawad Romeo Bacaro. Live broadcast kita mga ka-angel kung asa kita diri na himutang diri sa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Samtang panibay usab ngadto sa tuang mga kauban diri sa station na B diri sa diri sa Block 6 sa Piaping ito mga ka-angel. Nadia mga ka-angel ang ato ang Studio B nga nahimutang sa maong area. Pinusab sa tong presidente diya si Palox Guapo. Vice President si Tutong Sambas. Dahil tayo mga ka-angel, ako na yung anchorman nining hapuna sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ako si Patrol numero 1 Ryan na Circle Molo nga may mulabyog sa mga nagbagang balita nga wala pa yung masayri. Dili lang naguna sa ito ang online radio station worldwide coverage pinagi sa live streaming mga ka-angel sa ito ang official Facebook account page, ang Angel Broadcasting Online Streaming Services.
Sa atong wala pa nakalike niya, like na mo, follow mga ka-angel, i-search na ninyo sa iyong text sa kamang cellphone. Kung ano na mo wifi o data, Angel Broadcasting Online. Wala lain dyan mga ka-angel, i-like lang na, i-follow lang, i-share pod. Rita mga ka-angel sa mga uluhan sa mga balita karong hapon na. Samtang sa laing nga balita nga lokal, Kokpo nagpagawas og security advisory sa Higalaay Festival 2022. 47 ka mga PNP personnel nakatapos na sa training of trainers sa pastry making. Balitang nasyonal, Senado ipalalom sa total lockdown. Okay, ginawa ka. Nga namang nahitabo man kini mga ka-angel nga ang Senado ipailalom sa total lockdown. Posibilidad dunay nagpositibo ani mga ka-angels, pipila ka mga personahe, mga senador, mga staff diri mga ka-angel. COVID ba ka or monkeypox? Hirit nga aumento sa presyo sa tinapay. Itunan karon sa Department of Trade and Industry. Samtang sa laing balitang OFW, Pinoy artist nakuha ang highest honor sa Amsterdam Fashion Academy. International news, 16 ang patay, 18 ang namising sa lapad nga pagbaha sa Western China. Sports balita mga ka-angel, LeBron James, isa sa highest paid players sa NBA, man ang contract extension sa Lakers. Espesyal nga balita, baling nga balay sa Austria patok sa mga turista. Showbiz balita, Lovie Poo sentro sa cover sa usa ka international magazine. Baka na mga ka-angel ang mga headlines sa mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel, kaya to sa ilabay sa pakistawak alang sa mga dugang nga pahinomdom. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito ang eksperto Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di batago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirulino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan.
Ang biboy suka gama sa tinuod nga tuba. Dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sulayoy ka Angel, ang sukang pinasarap ni biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba. Tilawi! Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Kaya pa natin mga ka-angel dito sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Unang balitang lokal may pagawas og mga pahinumdom ang Cagayan de Oro City Police Office kung Kukpo alang sa usa ka bulan nga Higalaay Festival 2022. Diin masaksihan sa katawhan ang nagkadaiyang face-to-face court event diha sa kadalanan, dagkong mall suguban pang pampublikong lugar. Ang mga pahinumdom sa Kukpo gilangkuban sa minimum public health standards, pagsiguro nga sirado ang mga portahan og bintana kung mugawas sa balay, paghipo sa mga importanteng butang sulod sa balay, og magbinantayon sa mga kawatan og snatcher. Istriktong gidili usab sa Kukpo ang pagsuot og sage, kalo, backpack og pagpalupad og drone. Atol sa mga parada sa piyesta, lakip ang pagsuot o pagdala sa mga mahalon nga alahas, gadgets o uban pang mga butang. Mihatag usab ang mao nga buhatan sa mga hotline numbers sa tanang police station sa Kukpo headquarters aron makarespondi dayon ang kapulisan kung adunay mga krimen ang mahitabo. Dunay total nga 47 ka mga PNP personnel sa Misamis Oriental Police Provincial Office kon more PPO. Nakakumpleto kini sa training og trainers sa mga pastry making gikan ni adtong Agosto 15 hangtod Agosto 18 sa upat ka batch diha sa TISDA Region 10 Regional Training Center, Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Ang mga completers na sangpit nga trainings nakalista isip miyembro sa Community Action Team Subay sa new revised PCR parameters Unit Performance Evaluation Rating kon YOPER 2021. Sila ang nahimong mga trainer sa indigenous people, farmer rebels o upang mga community members sa bisan unsang membro sa ILCAC activities, isip compliance o poverty reduction sa livelihood employment sa cluster. Ang more PPO o MARPO aktibong misuporta sa TISDA abot lahat nga pangitaon sa mga katawhan ang nagpuyo sa kabukiran, pinaagi sa paghatag og skill sa training aron molambo sila gikan sa pagkakabus, pinaagi sa pagdevelop sa ilahang skills development for livelihood. Oras mga ka-angel na nakita sa 30 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Mayo nga pagpanimbaya usab ngadto kang Juma Rayos, mayong hapon manager. Ma'am Suraida Barahan, maayong hapon usab manager. Dita sa una nga balitang nasyonal, gipatuman ang total lockdown sa building sa Senado karong Lunes.
Agosto 22, nunot sa nagpositibo sa COVID-19 sa pipila ka mga senador. Sigon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, imando niya sa sekretariat nga magpahigayon og disinfection o paglimpyo sa tanang opisina sa Senado. Nunot niini, dili una pasudlon ang mga empleyado sa Senado, ipatuman una ang work from home. Una sila sa Lunes o wala sad sila ipahigayon nga sesyon. Magbalik ang sesyon sa Senado karong Martes 23 sa Agosto. Nasayran na 7 ka senador ang naigo sa COVID-19, sukad nga nagbukas ang 19th Congress kung asa kadaghanan ang na-expose sa ilang mga staff o mga membro sa Secretariat. Ikaduha nga balitang national gisiguro sa Department of Trade and Industry nga tun-an nila og maayo ang mga gipangayo nga taasan og presyo ang maong tinapay. Sigon sa DTI Assistant Secretary Uncleared Kabukhan, sa karon wala pa sila nadawat nga bag-ong request para sa pagtaas sa presyo gikan sa mga baker. Pero matod niya maayo pa nga iubos na ang presyo sa trigo nga gihimong harina nga nagunang sangkap sa paghimo og tinapay. Sukad kini matod pa niya sa pagbasihan sa ahensya ang pagdesisyon sa hirit nga taas presyo sa maong nga tinapay. Mahinomduman pipila ka mga grupo nga nangayo og 4 pesos nga taas sa presyo sa Pinoy Pandesal ug Pinoy Tasty nunot sa gipagawas nga bag-ong SRP sa DTI o padayon nga pagsaka sa presyo sa azukar. Balitang OFW, mapangahas lahi sa tanan og kusog sa social statement ang mga disenyo sa Amsterdam Pinoy artist ug fashion designer nga si Arvin Kirante. Gipakpakan ang iyang siya luxury na binary fashion collection sa graduation fashion show sa Amsterdam Fashion Academy kung asa natapos ni Arvin og highest honor niadtong Hunyo og sa kursong bachelor's degree in fashion design. Nahimong vocal coach siya sa mga nailing Dutch singers og nakatrabaho niya siya kasilin na Francisco Oglia Salonga tungod sa iyang naangkong kamaayo. Nakuha ni Arvin ang highest honor sa pinakataas nga grado sa Amsterdam Fashion Academy. Giuluhan og siya ang luxury non-binary fashion ni Arvin isip pag-ila sa iyang gigikanan. Matod sa GLAD, usa ka international organization nga nagduso sa LGBTQ+ acceptance 12% sa millennials ang giilang kagagalingong non-binary o ang ilang gender dili restriktong babae o lalaki pero lahi ini sa transgender o bisexual. Si Arvin identified isip gay o kasal sa usa ka Dutch pero usahay nagsuot sad og non-binary clothing nga lisod pangitaon sa fashion store mga ka-angel. Oras 35 minutos sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Sa laing nga balitang international, 16 ang patay samtang 18 katao ang namising human sa lapad nga pagbaha sa Western China. Matod sa mga rescuer, miawas ang tubig sa sapay hinungdan gibaha ang pipila ka lugar sa nasangpit nga nasod kung asa 6,000 katao ang 6 ka barangay sa Qinghai Province nga apektado sa maong pagbaha. Natumba ang pipila ka mga kahoy og naguba ang karsada samtang nalunod sa baha ang pipila ka mga balay og sakyanan. Padayon nga gipapahigayon ang search and rescue operation sa mga otoridad para pangitaon ang 18 katao na karong panahon na wala makitaan. Balitang sports, giila karon. Isip highest paid NBA player si LeBron James.
Kini human miuyon siya sa duha ka tuig extension sa iyang kontrata sa Los Angeles Lakers. Nagkantidad kini og $97.1 million ang nasampit nga kontrata extension ni James sa Lakers. Tugod diini ang 37 anyos dunay garantisadong $532 million nga career earnings. Nalabuan niini si Brooklyn Nets star Kevin Durant nga highest paid players sa kasaysayan sa NBA. Balitang espesyal, usa ka balay nga murag nabali ang nahimong popular nga destinasyon sa mga turista sa Austria. Ginisinyo ang balay sa duha ka arkitektong gikan sa Poland nga sila Eirik Glowarik og Marek Rozanski. Itoyo nga gitukod ang talagsaong balay aron suruyan para sa publiko nga gitahasan ang duha ka arkitekto nga magdisenyo og usa ka building nga magsilbing tourist attraction para sa mga lugar sa Turfens. Milungtad og 8 ka bulan ang pagdisenyo sa talagsaong building. Bisan dugay ang pagdisenyo, wala kini nagatingala para sa mga makabisita o sa nahimong saksi sa pagkadisenyo sa bali nga balay. Wala pa natapos ang gawas sa bahin. Ang pagkabali sa balay ay hangtod sa sulod niini. Bali sa ang tanan nga mga butang. Bisag usa na lang kini ka tourist attraction nga bali nga balay, kompleto kini sa kwarto ug kagamitan. Sa karon gidagsa sa mga turistas ang balay og pwede ka makapahulay sa nasampit nga kisami sa balay nga murag Spider-Man. Balita nga showbiz cover sa Los Angeles based magazine ang Fault ang kapamilya actress nga si Lobby Poo. Ang usa ka Instagram post sa gishare sa actress ang pipila ka mga larawan kung asa suot siya sa langlaing mga outfit. Gibida ni Lovie ang usa ka cowgirl look, usa ka black wig gown ni Gomez Garcia, usa ka black leather bikini og jacket ug usa ka black bikini set nga dunay mga harness. Dili kini sa unang higayon nga nahimong cover sa usa ka Los Angeles-based magazine si Lovie. Kaniadtong July 2021, siya ang anaa sa cover sa Now magazine. Dire natapos mga ka-Angel ang atong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa dili pa ta manamilit mga ka-Angel diri sa kahanginan. Ato usab paminawon mga ka-Angel. Si Attorney Robin Arcanoy para sa iyang first pictive. Standby mga ka-Angel. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang Perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghan kayo kaninyo nga among maunungon nga tigpaminaw ang nagpaabot kanamo sa inyong kasubo kay mingawon kamo sa tingog ug panghuna-una ni Attorney Ruben Canoy. Sa matag Biyernes niining atong programa, inyo gihapong madungog ang mga karaan na niya nga mga programa labi na katong dunay bili para kanatong tanan nga dili gaagad sa panahon. Dili ninyo malimtan ang iyang tingog ug ang iyang kalabutan niini nga programa nga siya mismo ang nagmugna. Daghang salamat. Mga higala, kumusta? Bagyo, baha, tsunami, storm surge ug landslides kung pag-ulbo sa dagat ug pagdahili sa yuta. Sakit sa tao ug mananap. Droga, krimen, korupsyon, gutom ug kapobrehon. Rebelyon, terorismo, Armageddon kung gubat lukop sa kalibutan.
Ang atong nasod karon nagatubang sa dili mapaabot nga katalagman ug kalisdanan, kumikan sa kinayahan ug sa kabuang sa tao. Wa kitay kaugalingong gahom, paglikay ug pagpanalipod nining tanan. Aron ang tao magsinabtanay, gihatag kanato sa Dios ang dunggan, dila ug tingog, aron kita makasulti ug mabati sa uban. Apan dunay kinutuban ang atong tingog. Suma sa pakisusi sa mga siyentipiko, kung hilom ang kalibutan, ang tingog sa tao sagad banungog lang sa gilayon nga 180 metros o 500 pies. Hinoon, dunay milabaw niini. Ang Canary Islands, grupo sa mga isla nga sakop sa Espanya, ug gikan sa baybayon may gilayon nga 1,000 ka kilometro padung sa Atlantic Ocean. Mutuo kamog sa dili ang tingog sa mga mulupyo sa Canary Islands, mabati sa gilayon nga 8 kilometros. Kini tungod kay lagting ug halos panaghoy ang ilang sinultihan. So sa kahigayon, sa indigay nga gipasiugda sa Guinness Book of Records, ang tingog sa tao nabati sa gilayon nga 17 kilometros. Tabok kini sa dagat, taliwa sa kagabhion nga White Timik. Sa karaang panahon, ang mga lumad sa Afrika magpadaog mensahe pinaagi sa troso. Ang troso ilang kulitan sa tunga aron ang kahoy mahimong tambol. Sa Amerika, ang mga Indians magpadaog mensahe pinaagi sa smoke signal. Maglapog sila, unya ang aso ilang kabkaban sa habol aron makita sa layong dapit. Dinis ato, ang atong mga katiguangang mangingisda maghuyop sa budyong. Ang mga moros magtugtog sa agong. Ang uban mo singgit gikan sa tumoy sa bukid aron lang madunggan sa mga silingang sityo ang ilang mensahe. Sa 1871, gimugna ni Antonio Sante Giuseppe Miocci, usa siya ka Italiano, ang unang telepono. Sa 1876, ang iyang imbento gipasundan ni Alexander Graham Bell sa Amerika. Apan ang kang Alexander Graham Bell mas klaro og layog maabtan kay elektrisidad ang nagdaa sa tunog. Apan sanglit alambre ang agian sa signal. Ang ilang telepono na bintahaan sa radyo nga giimbento sa laing Italiano si Guglielmo Marconi sa tuig 1891. Sa radyo, ang tunog ipaagi dili sa alambre, kundi sa kahanginan. Ug niining tungura na himugso ang long-distance telephone, telepono nga nagdugtong sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Apan tungod sa kamahal sa serbisyo, ang telepono na uso lang sa mga syudad ug sa mga lungsuranon nga hamugaway ang kabutang. Sa tuig 1207, uban sa pag-miniaturize, pagpagamay sa computer, hangtod nga mura nagpahad sa kamot ang gidakon, na ugmad ang cellphone. Kining cellphone na atong gigamit karon. Giimbento ni Steve Jobs, ang nagtukod sa kumpanyang Apple, ang gitawag og smartphone. Utokan nga telepono, kay mahimo usab nga kamera, mahimong computer, nga sumpay sa internet, sa radio, TV, calculator ug daghan pang kagamitan. Kung ang unang telepono, radio ug telebisyon nagdugtong sa kanasuran, ang cellphone nagdugtong sa mga yanong lungsuranon. Karon bata og tiguang, tambok og niwang, magtakin-takin og cellphone. Sa unang panahon, ang mulupyo sa banika o kaumahan matawag lang pinaagi sa public service announcement sa mga estasyon sa radyo. O kini nahimong tiaw-tiaw sa mga tistisan. Pananglitan, dinhi sa Mindanao, pag-ulbo kuno sa revolusyon sa mga Moros, usa sa mga rebelde sa Lanao nga atong nganlan lang og Muhammad,
midangop sa usa ka estasyon sa radyo ug naghangyo nga manawagan kang Ali, ang kauban niya nga nagpuyo sa Cotabato. Ug sa kahanginan iyang giingnan nga, "Hoy Ali, si Muhammad kini. Kung naminaw ka kanako, hinay ang imong radyo aron dili mabati sa imong silingan ang akong isulti." Ug dayon gihunghongan ni Muhammad si Ali pag-ingon, "Ali, ato-ato lang kini ha. Ang mga pusil ug bala gikan sa Sabah gidiskarga na sa Malabang. Anhi karon dayon aron makuha ninyo ang armas para sa inyong grupo." Wa paghani matapos ang ilang istorya, si Muhammad o si Ali gisikop sa mga sundao nga naminaw kanila. Karon dili lang ang mga rebuilding Moros ug NPA, kundili ang mga tulisan ug tigpayuhot sa droga ang nabulahan tungod sa cellphone. Suod sa bilibid o sa ubang prisuhan sa nasod, ang mga drug lords nga nabilanggo nagpadayon pagnegosyo sa droga gikan sa ilang mga selda. Manawag lang sila sa China ug ipadagilayon ang tunit-tuniladang shabu nga mobili og pila ka bilyon ka pesos gikan sa Hong Kong, gikan sa Malaysia o di ba sa Sabah. Tungod sa cellphone, mapahigayon na sab nila ang pagsmagol, pagpayuhot sa droga, pinaagi sa kurap nila nga mga konsabo sa Bureau of Customs, ang buhatan sa aduana. Samtang dako ang tabang sa cellphone sa pagpalambo sa atong katilingban, dako usab ang kadaot nga nahimo niini sa atong panimuyo. O ganiya pailain nga angay nato tamdon, dunay mga pagtuon nga ang kanunay paggamit sa cellphone makadaot sa utok ug panglawas sa tao. Dungan sa kusog nga pagtubo sa atong populasyon, pas usab ang pagdaghan sa nanag-iya sa cellphone. Suma sa datos nga atong nahipo sa perspective, sa tuig 2014, 62 milyones og 200,000 ang Pilipino nga adunay cellphone. Sa tuig 2015, 66 milyones na ang may cellphone. Sa tuig 2016, 68 milyones og 700,000 ang nanag-iyag cellphone. Sa miaging tuig 2017, miabot na sa 70 milyones og 900,000. Akong balikon, 70 milyones og 900,000 ang naggamit sa cellphone sa tibok nasod. Ang populasyon sa Pilipinas gibana-bana nga karong tuig 2018 ang atong populasyon mokabat na sa 110 ngadto sa 120 ka milyon ka tawo. Sa ato pa, mga 64 milyones atong katawhan, bata og hingkod, ang naggamit og cellphone. Nanon sa may kahulugan niini, nga 64 milyones ka Pilipino ang namiligro nga malambigit sa disgrasya o di ba matakbuyan sa sakit nga kanser. Bahin sa disgrasya, ang mga pagtuon nagpakita nga ang kaygayunan sa aksidente mutaas, makato o makaupat. Kung ang driver sa kotse o sa motor mo gamit sa cellphone samtang nagmaniho sa sakyanan. Nakita usab nga ang kabataan kanunay maggamit sa cellphone mas daling matakbuyan sa tumor sa utok, kung kanser sa utok kaysa mga hamtong. Sanglit ang kaugatan sa nervyos sa mga bata, huyang pa ug sayon madutlan sa kanser. Sa Amerika, mga eksperimento napadayag nga ang dugay og kanunay nga paggamit sa cellphone mo'y hinungdan sa pila ka matang sa kanser ug ubang sakit sa lawas. Lakip niini ang kanser sa utok, tumor sa kaugatan nga nervyos, labad sa o, paghinay sa pagtuon o panumduman, pagkabungol, kalisod sa pagkatuog o pagwagtang sa similya sa lalaki, sa ingon nga dili na siya makapaanak. Ang mga siyentipiko o mananambal na nagtuki niini nga mga problema, nagtambag na kung dili gamiton ang cellphone, ipalayo sa lawas. Pananglitan, imong isuod sa bag o dili ba sa bulsa. Kung matuog ka, ang cellphone kinahangan ibutang sa dapit nga layo sa higdaanan. Mas maayo kuno nga maggamit og speakerphone o headphone set
aron ang cellphone mapalayo sa O. Nagtambag usab sila nga dili maggamit sa cellphone kung ang signal hinay. Kung nagdagan ang kutsi o tren nga imong gisakyan. Kung maminaw ka sa huni o magtanaw ka sa salida nga labihan kataas, pinaagi sa cellphone o mag-download o mag-upload sa taas nga pasundayag sa internet. Nining mga higayuna, ang cellphone kuno sagad mo buga sa signal nga kusog og makadaot sa lawas. Sa Amerika ug dinhi sa Pilipinas, ang Food and Drug Administration, ang FDA, gitukod aron maoy mosuperbisar dili lang sa pagkaon og tambal kun dili sa mga kahimanan o galamiton na magbuga og electronic signal sama sa cellphone. Ug ang FDA nagtambag nga ang cellphone gamiton lang sa mga mubo nga tawag o sa panahon nga busy o way linya ang regular nga telepono. Kung motawag ka sa cellphone, gamiton mo kuno ang speakerphone o ang headset kaning itaod sa dunggan aron mapalayo sa O ang telepono. Sa tuig 2011, ang International Agency for Research on Cancer sa World Health Organization nagpahayag na ang radiation sa cellphone kung signal sa cellphone posibleng hinungdan sa cancer. Busa human kita pahimangnoe, maghinahinay kita paggamit sa cellphone kay matud pa better safe than sorry. Maayo pag maluwas kaysa magbasol. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sab pinagi sa pagingon, ang lungsod nga nasayod maoy makahatag kusog sa demokrasya apan ang lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Dagang salamat ug hinaot ng Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Balik na mga ka-Angel diri sa itong programang Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Narita mga ka-Angel sa ito ang panimbaya ngadto sa tanang mga televiewers. Manusa mga ka-Angel, medyo marayos o Zoraida Barahan kanyang tanan mabugnaon nga kahaponon. Sa kalan sa kinatibukang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services ay yung tagapagbalita. Ryan Circle Mulo karong hapuna. Dili lang sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa kalan sa kinatibukang persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ato ang program in charge Angel Rosca Chundinya. Ato ang mga reporters, ato ang news writer Angel Sianzulugan, Jumara Subasa, Tutong Sambas, Efren Lucia. Mga correspondent gikan sa Magsaysay, si Josue Dinya o Richard Tori Tumampos. Sa Angel ay Mata ng Bayan, si Jerry Villar, si manusab ni Ayan Philip Zia, Jeff Lofranco o John Baring. Wala dito mga ka-Angel sa Station A. Nagbabalita mga ka-Angel. Ako ito magbalita, Angel Ryan Circle Molo. Daghang salamat o dalay ko ng Diyos.